Pardon for sin and a peace that endureth. Thy own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Ito po yung mga kaupo, and Pastor, please. Okay, magandang gabi po. At eksakto lang ang inawit, great is thy faithfulness, sapagkat nasa verse 7 na tayo ng chapter 19. Tayo po yung magsitayo at di natin ito papatagalin sapagkat as mahalaga po ang prayer. Verse 7 na po tayo. Dito tayo nag-end nung nakarang Miyerkules. Chapter 19 ng Psalms, verse 7 hanggang 14. Sabay-sabay po natin basahin. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, reducing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired than gold, yea, that's much fine gold. Sweeter also than honey and a honeycomb. Moreover, by them is thy servant warned, and keeping of them there is great reward. Who can understand his error? Cleanse thou me from secret holes. Ang ganda ng pagkaano ni David. Ano po? Verse 13, keep back thy servant also from presumptuous sin. Mga inis, let them not have dominion over me. They shall I be upright, and I shall be innocent from the great transgression. Let the word of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer. So sa gabi po itutuloy po natin na tayo nagpupuri sa Diyos, pero pagkaminsan ay ayon po sa ating binasa from verse 12 hanggang 14, nandoon po yung mga presumptuous, yung mga minsan ay nagiging error, nagiging dahilan bakit ang Diyos hindi nalulugod habang tayo nagpipray, habang tayo umaawit, habang tayo nagpipraise, nagpupuri sa Kanya. Kaya tayo po ay manalangin. Nagailang Diyos, salamat po sa maghapong pag-iingat, salamat po sa natapos na magawain, at kung ano man po nasabi, naisip na masama, mga presumptuous na kasalanan laban sa iyo, Panginoon, patawarin niyo po kami, at ang ibang espiritu po ay hindi malungkot, kundi na magkaroon po kami ng pagpapasalamat, pagdadakila, na mag-glorify po yung pangalan sa pamagitan ng aming mabuhay. Salamat po sa iyong faithfulness na hindi nagmamali tuwing umaga, laging fresh, at papatawarin kami sa aming nagagawa. Dahil kung hindi, Panginoon, kung hindi po sa iyong kahabagan, matagal na nyo na Panginoon pinauwi at kung ano nangyari sa buhay. Salamat, Panginoon, sa grasya at biyayang ito na hindi namin po ito maaarok ng dahil po sa iyong pag-ibig, sa lalim, sa lawak, at maraming salamat po sa gabing ito. Salamat sa iingat sa bawat isa, at kayo po, Banal Espiritu, manguna sa aming pag-aaral. Buksan mo po ang bibig ng pagturo, wala siyang kakayanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, maraming event na nangyari, at kung mapapansin nyo rito, sino po nakakaalala pa itong kantang The Law of the Lord is... Alam niyo po ba ito? Subukan natin kantahin ang 3 verse na ito, kahit nakaupo lang tayo. Okay. Kasi dito natin, alam niyo itong Bible minsan, nandyan lang pero alam niyo, fail talaga Kahit ako minsan, hindi ko talaga ito matagalan na namnamin, i-meditate, kung kailan, ay aantukin ka, may mga gagawin ka, na istorbo, Umpisa natin, verse 7. So, okay. Yung mga nakakalam po, lakasan natin. The law of the Lord is perfect,
Okay, so, on verse 7, sabay-sabay, sing. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. More to be desired than they than gold, he does find gold, better also than honey and the honeycomb. Sunod pa. 8. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. That's true. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Sa mga totoo po, that we decide and need and gold, lead us fine by gold, sweeter also than honey and the honeycomb. 9 last. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true, all righteous altogether. Chorus, more to be desired and need and gold, these the spice fine gold, sweeter also than honey and a honeycomb. Kung pasin niyo po ang verse 10, mas masarap pag ito ay nakahiwalay dun sa honeycomb, di ba? Yung tamis mismo nakahiwalay na dun sa lalagyan niya, di ba? Kaya nga yan ay pinipiga o kaya dinadaan sa machine. Kasi pag sinala na ito, pag sinabing sinala na, this was purified. Katulad ng isang tupak, katulad ng isang Krisyano, kapag tayo po ay pure, sisiguraduhin po sa inyo ng Panginoon, mag-glorify siya. At sa mga kumakain ng honey, sabi ng Biblia, pag nakahiwalay ito doon sa lalagyan niya, kasi parang sapal yun eh. Pag ninuya mo yun, wala lasa yun. Pero pag nakahiwalay yung sweet nito, ay ang sarap nito. At ito po ay nakakagamot. Kaya yun po ang isa sa tinutukoy ng awiting sweeter than honeycomb. So ngayon po ay balikan na po natin ang ating lesson sa verse 7 sa ating pinagtapusan ng last Wednesday. Ang verse 7 to 11 po ay talk about the glory and grace of God. Hindi lang glory, kundi grace na po, mga kapatid. Kanina inawit natin yung faithfulness ng Diyos, yung kanyang kahabagan na, alam niyo, pag nagkamali ang mga anak natin, sa mga magulang, ako, tatay, pag nagkakamali ng mga bata na maliliit pa, nakakalit ka agad ako. Gusto ko nga mamalo eh. Paano kaya kung gano'n ang Diyos? Hindi mo ba? Pero alam niyo, dahil ang Diyos ay mayroon po siyang grasya, habag, at kaawaan. Ito po yung kinakanta natin sa Ecclesiastes na na every morning, praise ang kanyang bago ng kanyang pagpapatawad, kahabagan, kaawaan sa atin. Kaya dito po, nagkakaroon po siya ng grace, doon na inirebuild doon sa chapter 19 na ating binabasa. So dito ngayon na po ay nakatutok na po ang tema sa Bible. Ang Biblia po ay, ito'y nature at ito'y perfect and pure ayon sa ating inawit. Ang Biblia po ay tinawag na fear of the Lord. Bakit? Salita niya ito, kaya dapat katakutan. Nung araw, si Moses nakikipag-usap sa Diyos, hindi nga siya makatingin dahil doon sa sikay na glory, sapagkat yung kanyang pagsasalita ay parang mga kidlat at mga kulog. Ano po? So, the fear of the Lord, yun po ay, ang salita ng Diyos ay dapat katakutan dahil ito ay salita ng Diyos. Okay? May mga tao sa TV at mga social media na binibigyan ng pagpapaba o kaya winawater down ang Word of God. Kaya ang akala ng maraming tao, dahil sa pagtuturo nilang mali-mali, akala nila ang salita ng Diyos ay hindi dapat katakutan, kundi ang sabi ng Bible na kapag tayo ay nagbabasa, dapat nating bigyan ng reverence. Pagbibigay mataas na paggalang, ang pagkikinig, pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya dito po, dahil kailangan natin na tinatawag ng reverential sa Panginoon o yung paggalang na mataas, dahil siya'y banal at maliban doon, siya po ay isang amazing, awesome God na nakilala natin. Biruin niyo po, sa pamamagitan lang kanyang kumpas, nagkaroon ng langit at lupa, tubig, po. Pagdating ni Jesucristo, salita lang niya Di ba? At sabi doon sa John 1:1, in the Word become flesh. At nung siya po ay nangangaral,
Sinabi lang niya eh. Ano po nangyayari? So, dito ay, ang verse 7, kung papansin pa natin, sabi diyan, verse 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Yan na po muna ang titingnan natin, ano? The law of the Lord is perfect. Kung puputol lang muna natin doon, maliban na perfect ito, sabi ng ibang mga mangangaral sa television, may salita ika ang diablo sa Bible. Alam niyo, minsan itong mga taong ito, nagbibigay ng malaking issue doon sa maliit na bagay. Inilagay yun doon mga bagay na yun para maintindihan natin na ang Diyos ay inilagay doon upang maunawaan natin mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa mga bagay na isinulat niya doon. Ano po? At dito, na kung saan ay ang batas na ibinigay ng Panginoon kay Moses doon sa Mount Sinai, ano po, ito po ay mga katuruan, mga doktrina ng Diyos na galing mismo sa kanyang bibig. Kaya pinasulat ito kay Moses. Naalala nyo nung si Moses po ay nagalit at binasag niya yung Ten Commandments, pinasulat ito sa kanyang kamay. Ibig sabihin, nagpagod siya. Dati, daliri ng Diyos nagsulat nito eh. Now, nung binasag niya ito, nagpagod na siya, tiniktik na niya dahil bato po yung kanyang susulatan. Kaya nung araw, ang tawag doon ay tablet. Ngayon, naggawa naman ng mga tao ng tablet na mayroong lamang pandaraya. Kasi iba-iba na ang laman ng tablet ngayon. Okay? So, ang Biblia ay walang omission, walang bawas, walang dagdag. At maliban na ito po ay perfect, ay ang lahat ng parte nito, okay, ay sabi ng Biblia ay perfect as a whole. Sapagkat nung hindi pa po tapos ang Bible, yung pala sa Old Testament, nag-umpisa pa lang yung mga disciple, nagsusulat, ay nagkakaroon pa noon ng tinatawag nga nila yung bakit may speaking tongues pa kasi. Yung speaking tongues, pinapakita yun na sila po ay kahit iba ang lengguwahe, naunawaan nila ang salita ng Diyos. Paraan yun ng Diyos eh. So, nung matapos na ang Bible, hindi na uso yun. Kaya lang ngayon, tinutuloy pa rin ng mga palsong mangaral sapagkat gusto nilang mandaya o manloko. Hindi mo naman kailangan magsalita ng di naintindihan. Napakasimple ng gospel. Pagkabuhay, pagkamatay, at resurrect ng Panginoon. Yun lang naman ang gospel. Hindi mo kailangan magbura-bura pa eh. So, isang krimen, ang sabi ng Matthew, ang magdagdag sa salita ng Diyos, krimen ito eh. At pangalawa, ang sino man mag-alter, okay, ay talagang paparusahan ng Panginoon. At ang sunod, okay, ito yung magkaroon po siya ng bawasan o kaya dagdagan, ano po, at kunin yung sinasabi ng Bible sa kanyang kaisipan, lalong masama ito. Sabi ng Biblia, kapag ginawa ito ng isang tao, ang mga salot na nakasulat doon ay ibibigay sa kanya. So yun po ang sabi ng Biblia sa verse 7. Ano po? At doon po mapansin natin ang pangalawang pagkatapos ng the law of the Lord is perfect, converting the soul. Paano natin nasabing perfecto ang salita ng Diyos ito may kapangyarihan? Dahil ito po ay nakapag-convert ng isang kaluluwa. Ang kaluluwa, ano po, na ito ay binigay sa tao, na dito po ay magkakaroon ng tinatawag na pag narinig niya ang salita ng Diyos, makukonvert siya sa patulong ng Banal na Espiritu, na ang Banal na Espiritu ay pangatong persona ng isang Diyos, at dito mong makasalanan ay nauunawaan niya ang Word of God sapagkat sa pamamagitan ng tunong Holy Spirit, sabi niya doon sa Romans, that the Spirit itself beareth witness that we are the children of God. Kaya niya kakaroon po siya ng kaliwanagan dito sapagkat tinutulungan siya ng Holy Spirit na maunawaan niya ang salita ng Diyos. Kahit nga yung ibang, minsan tinanong kami noon sa mga classmate namin, paano yung taong nasa bundok, di mo ba ng sentro, at tapos walang radyo? Maliligtas ba yun? Kung ang Diyos, ang pagkakilala natin sa Diyos ay makapangyarihan, powerful, omniscient, omnipotent, at siya po ang may nais ng kaligtasan ng tao. Kasi wala na pong nagnais nung nagkasala si Adan at Eva, wala naman nagnais doon na mabayaran o maibalik sila sa dati, kundi ang Diyos Ama at ang nag-perform si Kristo at ang Holy Spirit ang co-comfort. Ngayon, yung mga nandoon sa pinakatuktok ng bundok na hindi na bumaba, parang ermitanyo kung tutusin, maliligtas ba yun? Parang binibigyan nila ng kaisipan na ang Diyos ay kaising-isip nila. Ang Diyos po ay makapangyarihan Diyos, kaya nga nag-create ng lupa, nag-create ng halaman, nag-create ng tao. Hindi ba niya kaya iligtas yun? Minsan gano'n po ang mga tricky question ng mga ito. Kaya dito po, ang sabi dito, converting the soul,
kahit ang taong yan ay hindi naman nakakakita ng palengke, nakakababa ng sentro, kung nais siyang iligtas ng Diyos, kaya ng Diyos. Bakit po sinabi ng Matthew na kung ang mga tao ayaw magsalita para sa Panginoon, para sa katotohanan ng ang Diyos nagliligtas, kapag ayaw ng tao, ang mga bato sa bundok, pabababain niya para magsalita sa tao. Mas nakakaya iyon eh. Di ba? Pero hindi nakakaya ng Diyos makapangyarihan ng isang tao na nandoon na hindi nakakarinig ng anumang internet, ng anumang bayan, at nandoon siya sa kabundukan, hindi siya nakakababa. Kayang iligtas ng Diyos sapagkat yan ay tao, isa po yan ay creation ng Diyos, alam ng Diyos, nung siya po ay nilalang, nasa utak ng Diyos yun, predestined na tinatawag. Alam ng Diyos yun eh, bago pa nga lalangin ang mundo, nandun na ang mga pangalan ng mananampalataya eh. Ito lang ang nagpapagulo itong mga ibang mga doctrine na kung ano-ano. So ang Diyos po ay powerful, makapangyarihan siya. So dito, converting the soul. Saan po natin unawaan ito na ganun ang ibig sabihin ng Diyos? Na kung hindi man, halimbawa, hindi na isulat ang Bible. Ito pa nga mga kapatid eh, magtataka kayo eh. Paano na iisulat ng New Testament ang Old Testament na matagal nang nangyari? 400 years ang gap nito eh. Paano nilang di ba, ang Psalms ang dami sa Matthew. Yung bandang doon sa Exodus, ang dami rin sa New Testament. Kaya ito po ay ang mga author nito, ang iisa ang author na nagsasabi sa kanila, yung mga nagsulat nito, isang author, ang Holy Spirit, na nagsabi sa kanila na ito ang inyong isulat. Kaya ang sabi dito, converting the soul, because the Word of God ay salita ng Diyos, at ang nagsasalita nito at gumagamit man siya ng tagasulat na writer, ang author pa rin ay walang iba kundi ang Banal na Espiritu na siyang pangatlong persona ng isang Diyos. So, at dito ay mas maganda na kung ang isang makasalanan, okay, ay palagi niya pong naririnig, higit sa lahat nababasa ang salita ng Diyos, ang mas maganda nito, nagiging itong malapit ang puso niya sa salita ng Diyos. At pangalawa, ang ministry naman natin, okay, ay more likely, halos kaparehas, na magkakaroon tayo ng success na maligtas siya dahil naririnig niya eh. Ang sabi ng Romans, paano siya makakarinig kung walang magsasalita? Romans chapter 9. At paano magsasalita kung walang magpapasugo? Yun po ang problema sa ating mga naging Christians. Hindi man sinasabi dito, pastor lang itong magpapasugo eh. Kundi ang sabi ng Romans ay, paano nga makakarinig yung isang tao kung walang magsasalita? Yung magsasalita ito po yung nagkaroon ng kanyang pagmamahal sa salita ng Diyos na nandun sa puso niya. Hindi niya ito inimbak lang sa kanyang bodega, kundi ihasik niya itong binhi na itong mabuting balita doon sa puso din ng mga tao upang ito'y tumubo. Ganun po ang maghahasik. Ngayon, kung peke na maghahasik, talagang hoarder yan. Pag sinabing hoarder, tago sa bodega yan ng binhi ng mais, binhi ng munggo, binhi ng palay. Itatago lang niya yan doon sa puso niya eh. Wala siyang karapatan wala siyang gana, wala siyang decision, wala siyang desire na ilabas doon sa arawan at ulanan upang ang binhi ay mabitak at tumubo. At ang sabi ng Biblia, walang mabuting binhi na pag bumama sa lupa ay hindi mabubuhay. Bakit? Pag narinig ito ng tenga at tumama sa puso, ito po ay mabubuhay. Yun po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. It convert the soul. Diba? Nung narinig nga sabi kila Pedro, anong gagawin ko? Diba? Nung narinig niya, nandito kami. Huwag kang matakot. Okay? Anong gagawin ko para maligtas? So yun po yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. At nung siya po ay nagsabing, tinatanggap po ang Panginoon po magtatrabaho ang Banal na Espiritu sa kanyang buhay upang siya ay lumago sa buhay spiritual. Now, dito ay ipinakita ng verse 7 kung gaano kakapangyarihan ang kanyang salita. Verse 8. Sabi po ng verse 8, sabi diyan, the statutes, yung mga commandments po ito mga alituntunin, okay? Verse 8. Tingnan natin. Tuntunin. Sabi ko alituntunin. Tuntunin pala, okay? Ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ito yung maganda. Pero may pagkakataon, pagdating sa pagbabasa ng Bible, bakit kaya ayaw? Parang ginatamad ka,
parang ang daming dahilan, pero ito po ang tinutukoy ng Bible. Sabi doon, nagbibigay galak nagpapagalak sa puso. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid, nagpapagalak sa puso. Diba? Sabi niya dyan Okay? Statutes of the Lord are right. At pagkatapos, dalisay na nagpapaliwanag na sa mga mata. Naunawa natin kahit hindi nag-i-explain ang isang dalubhasa ng isang scholar, habang binabasa mo, naunawaan mo. Bakit po? Ang nagbibigay ng enlightenment none other than the Holy Spirit that within us because you are in Christ. Kapag na kay Kristo kang totoo, ang Holy Spirit yan ay nandyan. Huwag lang natin siyang palulungkutin dahil sa ating mga pagkakasala at pagkakamali. Yes, nagkakasala tayo. Pero ang sabi ba ng 1 John 1:9, if we confess, Lord, ayoko po yung ginawa ko Nagawa ko po dahil sa gusto nito Pero ang sabi niyo, Panginoon, patayin ko po ito. Hindi ko po nagugustuhan yung ginawa ko. Alam ko na nalulungkot kayo. That's the proof na tayo ay, sabi diyan, the statutes of the Lord. Sabi diyan, di ba? Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid. Hindi siya natutuwa sa kabaluktutan. Okay? So dito ay, it is right, rejoicing the heart. Ang isang totoong convert, ang isang totoong Kristiyano, mga kapatid, saan mo man ilagay na problema? Diba, kanina nag-uusap po sa labas, ang isang totoong Kristiyano, malagay mo maya sa mainit, napakainit at sobrang init, hindi magsabing, ano ba naman yan? Kundi sabi niya, Panginoon, salamat, dahil sa init na ito, ay hindi ako giniginaw. Diba? Ganun naman Kristiyanong totoo, hindi siya mga negative at kung ano man ang iniisip niyang, halimbawa, katulad natin, may hiningi tayo, Lord, sana po dumating na ito. At dumating ay hindi mo gusto. Will ba ng Panginoon yon o hindi? Kalooban pa rin ng Diyos. Bakit? Sapagkat kung binigay ng Diyos yung gusto mo, mapapahama ka, pwede. Nalagay ko ini-example yan noong kami bang kabataan pa. Mga Kristiyanong, alam niyo mga bagong Christian, bagong salta ko na sa Metro Manila, mga kaklas, o mga classmate, mga kabarkada kong mga young people ay mga taga-UP talaga. Talagang mga may kayang pamilya din naman. At ang sabi ng isa, regalo sa akin, magbibili ako ng kotse. At ang una niyang ginawa, alam yung ginamit niya, biblical sana ang kaisipan niya. Naghanap siya doon sa Bible. Ano kaya magandang brand? Pagbukas niya, sa Isaiah, in the month of Nisan. Okay, Nisan, di ba? So, bibili na, may pera Ang problema, tinanong namin, marunong ka ba mag-drive? Kaya, minsan, ang hinihingi natin, ibibigay ng Diyos, baka ikapahamak. Di ba? Minsan na lang sa simple na lang explanation. Halimbawa, bata, o halimbawa si Teacher Ruth at saka si Teacher Joy doon sa mga bata doon. Sabi ng bata, Teacher, pahingin ng knife. Siyempre, sasabihin lang, anin mo ang knife? Hindi naman nila bibigyan ng knife o kutsilyo yung bata. Dahil alam nila, mapapahamak sila doon. Ganun din po ang Panginoon Sapagkat ang sabi niya rito, that the statutes of the Lord are right. Matuwid, at ito'y nagbibigay kaluguran, kasiyahan, joy. Hindi yung binigyan ka nga ng blessing, napahama ka, nasaan ang joy doon? Diba? Walang joy doon. Ang mana pa, yung statutes of the Lord na tinatawag ditong right rejoicing the heart, mga kapatid, okay? Nagiging kang wise. Kung sakaling dumating ang pangit at hindi mo gusto, may natututunan ka. Diba, madalas kong binabagay sa inyo yung palaka na nahulog sa gatas. Diba? Ay kalikutan ng palaka, katatalon ng katatalon. Ganun din minsan mga Kristyano Di mapakali. Talon ng talon. Sa katatalon niya, nahulog, nakashoot siya sa balde ng gatas. Sister, di ba? Alam mo yung gatas, pag tumagal ng halo, nagiging keso. Lumalapot yun Di ba? Si Ruth nagagawa rin ng Sa kaiikot niya, akala niya mamamatay siya doon sa gatas, talon siya ng talon, di siya makatalon, iikot siya ng ikot, tumigas yung gatas, nakalabas siya. May pagkakataon na hindi natin gusto ang binibigay ng Diyos, pero yung pala ang nais ng Diyos para mayroon tayong matutunan sa issue ng buhay na mahirap. Tama po ba? Pag next na natungtungan mo ulit yun, alam ko na to may lesson ka. So, the statutes of the Lord are right, rejoicing that. Hindi yung, faithful ako, giver ako, soul winner ako, tapos ganito ang buhay ko. Naalala ko yung mabiro naming araw, wala na yung taong nagbibiro ng ganyan dito Kabibiro niya ang ganon.
siya ang unang binawa ng kanyang biro eh. So, dito ay ang sinasabi ng verse 8, pangatlo, it made us happy. Ang salita ng Diyos, ginagawa tayong masaya. Bakit? Although dumating sa atin maliit, halimbawa, sa sweldo na lang, halimbawa, ito, malapit na, November na, di ba? Bigayan. Kanina nagbiro din ako eh. Sabi nila, Sister Emma, pasalamat ka na, bigyan ka nga dyan eh, ng gift. Hindi, gusto ko mas malaki. Tawanan kami. Hindi, ganun po ang Kristiyano pag binibigyan ng Diyos. Dumating man sa kanya, hindi niya gusto. Dumating man sa kanya, pangit. Lord, salamat. May nais ka po kung ba't ito ang dumating. Lord, salamat, may matututunan po ako dito. Lord, salamat, magiging strong ako dito. Hindi yung magrereklamo tayo kaagad. Pero wala mga kapatid, totoo talaga, mareklamo ang mga tupa. Number 1 yun eh. So dito ay nagiging masaya tayo dahil po dito sa sinatawag na, sabi ng verse 8, again, ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid. Ang matuwid ay kahit sa tingin mo'y napakasama, dahil matuwid ang intensyon ng Diyos. Ito po ang lagi nating tatandaan. Sa tingin mo napakasama ang nangyari sa buhay mo, pero ang intensyon ng Diyos para maging matuwid ka. Kumbaga sa isang ginto, sabi ni Job, apuyan ka man ng sobrang init at matunaw ka, malusaw ka bilang ginto, pero nagbago ang iyong pagiging ginto. Ano na ang nawala? Kapag ka natunaw ang ginto, ano ang nawawala? Yung kanyang hindi pure, yung kanyang deformities, maalis din paglato. Pag kinuha mo ulit yung natunaw na gintong ito, siguradong pure na to. Bakit? Dumaan ito sa sobrang init, at ganun po ang ibig sabihin ng Panginoon sa bawat isa, na when I comfort, sabi ni Job, I shall comfort as gold. At dito binanggit mismo sa dulo, sabi niya, bakit pinag-interesan ng gold? Ito mamaya. Okay, doon na tayo. Anong verse na ba yun? Okay, bago tayo mag-verse doon, ang ganda kasi sana ng verse 9, pero balik tayo ng konti sa verse 6. Sabi doon sa verse 6, balikan lang natin saglit, ano po? His going forth is from the end of the heaven, and his circuit unto the ends of it, and there is nothing hid from it thereof. Okay, so, ayan, ang kanyang pagsikat ay mula sa dulo ng mga langit, at sa mga dulo niyon ay ang kanyang paligid, at walang bagay na nakakubli sa kanyang init. Napaka-odious kasi, kaya hindi obvious sa O-D-I-O-U-S, kasuklam-suklam. Okay? Ang alin? Yung mga pagiging disrespectful, mga profane na mga tao, pero nagsasabing Christian sila. Okay? Pero nineneglect nila, kinakalimutan nila na ang banal na salita ng Diyos, okay, na ito po ay nagbibigay sigla, saya, lakas sa kanila kung ito ay kanilang binabasa. Ang problema nga ito, paano mo basahin ang salita ng Diyos kung mayroong naghihimok sa iyo na tingnan? Kayo na po magsabi sa inyo mga sarili. Diba? Ako din, nagagawa ko din eh. Imbis na Bible ang bubuklitin ko, ibang pinipindot ng daliri eh. Diba? Kaya, hindi po yan lingid, ano po? At dito natin mapapansin, okay, yung nagkakaroon kaya ng, nadidelete kaya, nalulugod kaya ang Diyos sa mga ginagawang ganun ng mga Kristiyano? Nagiging parang ano yun eh, parang pang-iinis ba? Okay? Na dapat magkaroon po ng kasiyahan ng Panginoon dahil sinusunod mo ang kanyang mga statutes, pero sabi ng verse 6, okay, ay mas gusto ng iba. Nung panahon, wala pa naman ngayong mga cellphone, yung mga nauso nun yung pagtitinda ng yung nobela, na maiksi lang, di ba? Tagalog. O, sinong mahilig noon? Ako talaga nung elementary, hilig ko comics. Pagkatapos ng comics, dumunod yun eh, yung mga nobela, yung mga tungkol ng pag-ibig. Okay, mga ganun. Imbis na yung Bible ang titingnan, mas paborito nila yun eh. Ngayon naman, iba na naman. Yun na naman mga, kung ano-anong mga palabas. Kaya minsan talaga lahat tayo doon ay tawag dito ay guilty. Di lang naman po isa. So, ang Book of Comfort na dapat ay ang Bible, lalo na ang Book of Psalms, okay, ay nagiging parang itsapwera. Okay?
Sapagkat wala na pong natatakot. Sabi nga ng isang pastor ng kami umatin sa karamihan ng mga Kristiyano ngayon, mga wala nang takot. Ultimo sa pagbasa ng Diyos, hindi na nila pina-priority. Di ba ang isang dapat yun ang kalakasan natin, yung kanyang mga salita. Sabi ni Kristo, I am the bread of life. Nasaan si Kristo ngayon? Ando sa Bible Ito ang isip, ito ang puso ng Diyos. So dapat yun ang ating bread. Pero hindi na rin po nangyayari yun Lahat tayo guilty dyan. Okay? So, ang iniintindi ng iba, other books, ang iba naman ay ibang mga basahin. So, tuwang-tuwa sila. Okay? Naalala niyo yung panahon ni Marimar? Ano po ba yun? Anong taon yun? Alam niyo po ba, nag-viral yun nung araw? Pag oras na ng palabas ni Marimar, alam mo yung EDSA, malinis yun pag oras na, pero pagdating ng alas 4, andyan na naman yung traffic. Napansin ito ng mga bantay sa trapiko, sabi niya, malalakas ang ng dramang Marimar, kung sa panahon ngayon ay viral na tinatawag. So, ito yung sinasabi ng verse 6 na kumbaga, imbis na ang priority ang Diyos, yung inuunang Diyos, alam nyo, ito ang nangyayari sa mga tao, lalo na yung nagsasabi, mga Christian sila, wag na wag mangyari sa lahat sa atin. So dito ay, magkaroon po tayo ng joy, kapag hawak natin ang Bible sapagkat nagbibigay ito ng sigla sa atin. Ito ang isang dito we cannot warn the soul by these love stories, by these dramas. Hindi natin ma-warm up ang isang kaluluwa. Hindi natin mabubuhay sila doon sa pamamagitan ng mga ito Yes, maganda ito, maganda ang drama, maganda ang mababasahin natin, pero hindi ito naglalast. Hanggang lupa lang ito. Sabi nga nung nagka-programa mga young people dito, di ba? Walang forever. Lupa. Ang daming nagtaas ng kilay. May forever daw. Sa langit meron, sa lupa wala. So, ang lasting dito na mayroong solid na consolation na ang isang tao pag inuna niya ang Word of God, nagbabago ang buhay niya. Bakit? Nakukonvert ang kanyang kaluluwa. Maliban dito, nagkakaroon siya ng lakas, nagkakaroon siya ng wisdom, nagkakaroon siya ng joy, nagkakaroon siya ng happiness because of the Word of God. Hindi yung mga bagay na hindi naman magtatagal Okay? So, sabi doon ay enlightening the eyes. Kayo mismo, ako nga minsan pag nanonood din yung mga China ng mga drama-drama, AI, di ba? Paulit-ulit lang. 3 lang yun Aapihin, makikilala, ganun lang yan Yan ang AI napansin niyo po yun. Kaya, mapakadali lang i-analyze ang mga usong-uso ngayon. Naalala ko tuloy yung The Late Justice Paras, yung tatay ni Eugene. Nakita ko, matagal nang patay yun, pero nakita ko nagsasayaw. AI pala ang ginamit. Ibig sabihin talaga, talagang ginagamit na ngayon ng mga magagaling dyan. Okay, so, verse 9 na tayo, verse 9. Okay? Kapag na-enlighten ng isang mata o kaluluwa ng isang sinner, mga kapatid, nakukonvert siya sa grasya ng Diyos, nagiging siyang anak ng Diyos, so nagkakaroon po ng rejoicing ang kanyang kaluluwa. Sabi ng verse 9, enduring forever. Tapos na makakilala siya sa Panginoon, nagre-rejoice ang kanyang kaluluwa. Sabi ng verse 9, okay, the fear of the Lord is clean, enduring forever. So, nagtagal po ito. Verse 9, okay, ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis, nananatili sa pagpayaran ang mga kahatulan ng Panginoon ay totoo at luwas at makatwiran. So, sabi ng Romans 8:1, therefore now no condemnation to them which are in Christ. Kung kayo ay na kay Christ na wala na condemnation, pero bakit mas gusto natin yung mga ayaw ng Diyos? Because of this. Ito yung mga hilig niya At ang sabi ng Bible, put off, alisin, patayin, tanggalin. Mananalo lang siya kung pagbibigyan natin. So dito po ay, sabi ng verse 9, enduring forever. Sa paanong paraan? Okay? Kung ang gobyerno nga daw maalog o ma-shake, with revolution, kasi pag pwede naman talaga naalala nyo 1986, nagkaroon ng revolution. Nayanig ang government natin. Pero, napakasarap isipin at it is comforting, na malaman ng bawat isang Kristyano, okay,
na ang trono ng Diyos never pong kayang yanigin ng mga makasalanan. Tama po ba? Oo, pwede na lang anuhin ang gobyerno ng tao, pero ang trono ng Diyos, hindi pwede nilang yanigin yan. Pero pwede nating tawagan yan dahil tayo yung mga anak ng Diyos. Okay? It is law na hindi pwedeng altered. Anong ibig sabihin altered? Hindi pwedeng baguhin. Ang sabi pa nga ng Bible sa Psalms, His word is settled in heaven. Okay? Kaya dito po mga ating kapatid ay mapansin na ang salita ng Diyos ay talagang pagtiwalaan natin. Nandun na lahat ang sagot eh. Ang gagawin lang natin ay sundan, paniwalaan, at huwag tayong alter, huwag tayong dadagdag, huwag tayong kakaliwa, kakanan, sapat ang sabi ng Panginoon, sino bang sumunod, hahaba ang buhay. Kaya, since na mayroon lang tayo 15 minutes, so, dito lang tayo bago verse 10. Ito lang po ang aking ano sa 4 na bagay. Okay? Siguro itira na muna natin ang verse 10. Okay? Ang Diyos po ay is more than the God of creation. Okay? Sapagkat ang mismong salita ng Diyos ay yan po ang puso at isip ng Diyos. Pangalawa, okay? He is the God of redemption. Kaya kung titignan natin dito, sabi niyan, enduring forever, kung ang ating puso, mga kapatid, okay, ay punong-puno ng salita niya, ng oras para sa Kanya, kung punong-puno ang ating puso, yielding to Him, siyempre, hindi ka magkakaramdam ng anumang katatakutan, anumang mangyari bukas. Wala, sapagkat alam na alam mo who holds your hand. Kilala mo kung sino may hawak ng bukas. Okay? Mayroon kang victory sapagkat ang kasalanan ay hindi mananalo sa iyo dahil malakas ka, dahil katampi mo ang Panginoon. Kaya don't simply worship the God of nature, but, okay, na dapat tayo ay maging malakas, o kaya we shall be get into reading, meditating doon sa salita ng Diyos. Okay? Upang ang Diyos ay nasa atin din. Ano mang sabihin natin kanina, katulad ng testimony kanina, which is nangyayari po talaga yan. Hindi ka kailangan magbukas ka ng bibig. Sa gesture, sa salita, sa action, sa mukha mo lalo na. Yung aura mo nakikita that you are Christ-like. Yun na totoo. Kaya lang, minsan, pag nananaig yung galit, nandun po yan sa Galatians yata yun eh. Ang sabi ni Paul, dapat hindi ito makita sa inyo, galit, inggit, pagkakahati-hati, pagkakabahagi, lahat na nandoon, ang mga masamang pag-uugali. Kaya, pagtingin sa iyo ng tao, grabe naman to, parang uutangan. Di ba? Nakabusangot. Kasi nandoon sa kanya, pero pag nasa iyo ang Kristo at ang salita niya, ang Panginoon nasa iyo, you are in Christ, ay nagniningning ang iyong aura at sasabihin ng kasalubong mo, good morning po, sino ka? Di ba? Magugulat ka eh. Yun po ang sinasabing the glory of God in you. Sino po ba ang glory ng Diyos? Si Christ. Nasaan si Christ? Nasa inyo eh. So kaya pag tingin sa yung tao, makikita yun eh. Hindi mo kailangan magbukas na, magpakilala ka, hindi naman po eh. Christ in you. So dito muna natin tigilin dito sapagkat 15 minutes na lang. Why? Sa bagay, ano na lang po, 1, 2, 3, 4, 4 na lang. Tapusin na po natin to. Bilisan ko na lang. Okay, verse 10. Okay? Sabi doon, more to be desired than they than gold, ye that might find gold. Okay? Kasi mga kapatid, bakit kailangan punong-puno tayo ng buhay ni Kristo? Di ba sabi ng isang kanta, only Jesus can satisfy your soul. Ngayon, kung satisfy ka kay Jesus, you are in Christ. The glory of God is Jesus and Jesus in you. Naglalakad ka o nagsasalita ka o nagtitinda ka, yung mga tao satisfied din. Wow, ang galing naman tong tinderang to. Di ba? Ganun po ang magiging sense natin. Now, verse 10, sabi dito, more to be desired than they that gold, they than much fine gold. Okay? Ano po yung nag-iipon sila ng lakas, pera, para lang sa isang objective, makakuha ng gold. Nag-iipon niya ng tao, nag-iipon niya ng pera, nagpupunta sa isang lugar, okay? Para makuha isang gold. Ibig sabihin, ang gold ay pinakamataas na
hangarin ng mga tao. Okay? It is good, better, best. Pagka gold dyan, ano po. So dito, ay kapag nag-desire tayo, yung, hindi pala tayo ito kasi mga kuripot. Hindi tayo kasama doon. Okay? When the miser's desire ng mga bagay na wala sila, katulad ng gold, okay? Ano po ang kanilang gagawin? Kapag ito po ay nalaman nila may isang mina sa isang lugar, okay? Mabuti sana kung solid truth eh. Hindi pag-iinteresan. Eh dahil sa ginto, ito pag-iinteresan, di ba? So, for love of the gold, yung pleasure, yung sa kagahamanan niya na ako dapat makakuha nito, papatayin niya yung isa, manggugulang siya, mang-aaway siya. So magiging siyang, ano po, yung parang, naalala ko tuloy yung isang, gusto sana akong isama din niya nung panahon, kasi kabinataan ko, magaling ito, mayroon daw siyang third eye. Bawat kuweba, titingnan niya doon sa kuweba at nakikita niya doon sa loob maraming ahas, may ginto. Pero alam niyo, nung may isa silang pinuntahan, na nung nahukay na yung kinukuha nila at napala na, sabi nung nanonood, nung nakuha na yung ginto, nung limitaw na, pinalo na yung isa. Kasi talagang iba ang, pag nakakita ng ginto, iba ang gagawin ng isip ng... Tapos nung yun naman nasa taas, nung nakita niya na pinalo yung isa, sabi niya, dalawa lang yun nasa loob, bakit may isang anino? Oh. Sila mismo nagsasabi. So, ibig sabihin, mayroon doon, alam nyo na, di ba? Eh, ginto na kasi. So, ang pumasok sa isip ko dito, kaya ang mga tao ay interesado sa gold, mataas na uri ng pagkakapirahan. Pero hindi po yan na tinuturo ng Bible na sinasabi niya, to be desired than gold. Ano po? Itong sinasabi po dito na minsan ang mga tao ay mas interesado sa gold at hindi sa solid truth ng Diyos o yung solid truth ng salita ng Diyos, na imbes na sila po ay mag-interes ng katotohanan, mas gusto nila yung madaling nawawala sa kanila. Bakit po ang ginto ay madaling mawala? Pag nagkaroon ka ng ginto at pag nalaman ito, diba, sabihin, nakahukay ka ng ginto. Pag nalaman ang pagpakamalita, lilipad yan. Pag nalaman, mamayang gabi pa lang, wala, hindi ka pa nakakatulog, wala na yung ginto mo eh. Pero kung ang pag-interesan ng mga tao ito ay ang solid truth ng salita ng Diyos, walang sino man sa iyo aagaw niyan. Walang sino man sa iyo magkaka-interes. At pababayaan ka lang. So, suwelong-sulo mo ang Panginoon at ang Banal na Espiritu habang ikaw ay nag-i-enjoy, mag-meditate ng kanyang salita. So, dito po ang ibig niya sabihin dito na mas desire nila ang gintong ito. Ang Biblia po nagsasatisfy sa bawat need natin. Okay? Kaya nga sabi niya, si Jesus ang can satisfy ang ating soul. Po. So, ikukumit lang natin sa Panginoon ang lahat ng ating kaluluwa at puso sa Kanya na mayroon pong reward pagdating ng sabi ng Biblia, kapag you keep the law of the Lord, ay mayroon ka pong reward nito pagdating ng Panginoon. Eh. Bakit? Kapag nasunod mo ang salita ng Diyos, ay hindi ka mapapahamak at hindi ka magkakasala at hindi mo bibigyan ng yung nalulungkot ang Banal na Espiritu at siya laging masaya sapagkat nagbibigay ka ng glory sa Diyos. Ang Biblia po ay nagsasabi na ito pong aklat na ito, na every time na tayo po ay nagbibigay ito at nababasa, naintindihan, at nagsasalita ito sa buhay natin, alam nyo, ang reflection nito sa labas, mas lalo na. Kung ang Biblia nagsasalita sa atin, yun kanina sabi na, hindi ka pa nagbubuka ng bibig mo, nagsasalita na iyong buong pagkatao sa harapan ng taong hindi nakakilala sa kay Kristo. Bakit po? Ang nakikita niya sa iyo is the glory of God. Hindi ka magkailangan magsalita. Sila mismo makakaramdam nito. Okay? So, if God is your Redeemer, kapag ligtas natin at sa nagbayad sa atin, siya po ang ating kalakasan. At ito po ang bibigay sa atin ng buhay at nag-aalaw sa atin na magkaroon po tayo ng pagkakaroon ng pleasing personality sa Kanya. Kaya ang ating buhay, mga kapatid, po, magkakaroon tayo ng mga bagay na ating hinihingi. Hindi man yung sobra, hindi man sobrang lavish, po, pero ano man ang hiningi natin, ibinibigay ng Diyos. Bakit po? Anak tayo ng Diyos eh. Ito po ang kapangyarihan ng Kanyang salita. So, if ever, ang heart natin, ang puso natin mag-fail sa pagpapakilala ng ating Panginoong Jesucristo, ano po,
at nawala yung pag-yield natin sa Kanya, okay? Ibig sabihin, hindi ka makapagbibigay ng glory sa Panginoon. Dahil bakit? Ang salita ng Diyos ay hindi mo pinag-iinteresan na parang gold. Dapat pag-interesan natin ang Biblia na parang gold. Bakit po? Ito ang nagbibigay ng katotohanan at ito ang magbibigay sa atin ng tamang pamumuhay, tamang lakad, tamang pagpapakita sa kapwa, at dito natin makukuha ang sinasabi ng Diyos na sabi niya sa verse 10, okay? More to be desired than gold, ye that much fine gold, sweeter also than honey in the honeycomb. Sabi ko kanina doon sa kanta, na pag inalis na yung honey doon sa lalagyan niya, yung parang sapal na yung pag napiga na o kaya inano ng machine, mas masarap lasahan at kainin. Kaya yun po ang ibig sabihin ng salita ng Diyos, na kapag ito na-extract mo na ang katotohanan, ang sarap namnamin bilang anak ng Diyos. Ano po? So yun po ang salita ng Diyos sa gabi ito. Harinawa, ito po ang ating objective sa atin, na mas priority natin unawain at pag-interesan ng todo ang salita ng Diyos, na parang ito'y katulad ng pulot na napakatamis pag wala doon sa kanyang lalagyan. Nakaseparate. Bakit po? Pag na-separate na doon sa sapal ng honey, wala na pong sagabal, wala nang ano pa mang deformities, pure honey, ito po ang nagbibigay sa atin ng sigla. Ibig sabihin, separation. You are pure in the sight of God. Okay? Tayo po'y magsitaya, tayo magko-close. Nangilang Diyos, salamat po sa gabi ito sa iyong salita, na habang namin po itong naintindihan, napupurify kami katulad ng isang honey, na ito po ay inilalagay sa pinakamataas, pinakatago, sapagkat hindi ito basta-basta. At pagka po nahiwalay na ang honey doon sa kanyang lalagyan, napakasarap namnamin at napakasarap sa buhay, nagbibigay ng enjoyment, happiness sa isang anak ng Diyos. Salamat po sa iyong salita, Panginoon, na pag-iinteresan namin ito na parang ginto at pag-iinteresan namin ito na parang honey na nakaseparate, na ang buhay ibig sabihin ay pure at hindi nakahalo sa mga deformities, sa mga kasalanan, sa mga kung ano-anong bagay, kundi may purification ng dahil galing sa iyong salita, Panginoon. Salamat po sa mga mensahe ito, Panginoon, na kami po ay nagde-desire na ma-separate kami sa mundo at sa kasalanan upang maging pure kami sa iyong paningin at magbigay kami ng kaluguran sa iyong mata. Salamat po sa gabi ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.